Naranasan mo na ba kung paano ang isang negatibong isip ay lilitaw bigla? Tahimik ka at biglang sinasabi ng iyong utak, ala kang silbi, palpak ka. Kaya tuloy biglang bumaba ang iyong mood. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang mga negatibong isip ay pangkaraniwan ng yan. Maaaring maiwasan sila. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang isang simple at 10 segundo na trick para matigil ang mga negatibong isip agad bago sila mag-out of control. At makinig ng mabuti. Ang huling teknik na ibabahagi ko ay ang pinaka-importante, kaya huwag kang mag-skip. Pinakauna sa lahat, i-recognize mo ito sa isip. Dito nagsisimula ang lahat. Dahil sa sandaling ma-identify mo ang isang negative thought, titigil kang maipit sa loob nito. Hindi alam ng marami, ngunit kapag lumitaw ang isang negatibong isip, ang utak ay automatikong itinuturing itong katotohanan. Dapat ihiwalay mo ang iyong sarili sa iyong isip. Sa halip na isiping, ala akong silbi, ito ay magiging, aha, nag-iisip lang ako na ala akong silbi. In other words, inililipat mo ang sarili mula sa isang main subject sa isang tagamasid. Ang pag-recognize o pagkilala ay nagsasabi sa utak na ito lang ay mental na ingay. Maaari mong sabihin, ito ay isang negatibong isip. Ito ang aking utak na nagdadrama lang. Sabihin mo ito tuwing aatake ang negative thoughts. Ang layunin ay pagkilala, hindi pagtanggi. Halimbawa lang, sinasabi ng isip mo na papalpak ka. Pero ito na ngayon ang gagawin mo. Kalma ka lang at sabihin, negative thought na naman ito. Yun lang. At makikita mo biglang mawawala ang hawak ng isip. Mas madalas mo ma-recognize sila, mas maaga mo silang napapansin. Sa una, mahuhuli mo lang sila pagkatapos umatake. Pero kalaunan ay madali mo nang mahuhuli sila bago pa makapagsimula. Unti-unti, magiging kalmado na ang iyong isipan. Hindi dahil mawawala na sila, kundi dahil sa alam mong hindi na sila uubra ka sa'yo. Ang pag-identify ay hindi tungkol sa pagkontrol ng mga isip, tungkol ito sa pagkontrol ng pansin. Kapag nagtagumpay ka sa teknik na ito, ang natitirang sistema ay madali nang gawin. So, eto na tayo sa pangalawa, baguhin ng tono. Isipin mong kalokohan ito sa una, pero iyon ang dahilan kung bakit ito'y gumagana. Dahil ang mga negatibong isip ay makapangyarihan lamang kapag sila'y seryoso. Ngunit i-replay mo ito sa ibang boses, isang boses ng cartoon, isang boses ng robot, isang parang tanga na aksento. Halimbawa, sa halip na marinig mo, kawawa ka naman na pag-iwanan ka na. Marinig mo ito tulad ng isang maliit na cartoon character na kinakanta nito. Parehong pangungusap, walang kapangyarihan. Kapag binago mo ang tono, nauunawaan ng iyong utak, ay, ito ay hindi urgent. Nawawala ang emosyonal na bigat ng isip, hindi mo ito papatulan. Hindi sa pinipigilan mo ito, dinededma mo lang. Gumagana ang tono agad dahil ito ang wika ng utak. Kaya naman ang teknik na ito ay segundo lang, hindi oras. Ang susi ay pagiging consistent. Kapag kinilala ng iyong utak ang boses, automatikong nag-relax ito. Ining binabago mo ang tono, natututunan ng iyong utak na ang mga negatibong isip ay hindi nangangahulugang panganib. Hindi nakakapangyarihan ng mga isip maliban kung payagan mo sila. At kapag tinanggal mo ang seryosong tono, nawawala ang kanilang kontrol. At doon darating tayo sa teknik na ikatlo, ang gawing banayad na inililipat ang iyong pansin sa halip na pupuwersahin ito. Sa teknik na ito, banayad na mag-redirect. Ang pag-redirect ay hindi pagkukunwari na lahat ay okay. Hindi ito nagsasabi na lahat ay perpekto. Tiwala ako. Hindi ito gumagana at alam ng iyong utak ito. Ang pag-redirect ay pagbibigay sa iyong isipan ng isang ligtas na neutral na direksyon, isang tahimik, isang paniniwala, isang pagsusuporta. Paulit-ulit ang mga negatibong isip dahil ayaw ng utak kapag hindi sigurado. Kung tinanggal mo ang isang isip na hindi ito palitan, pupunuin ng utak ang pwesto na may isa pang pagkabahala. Ang pag-redirect ay nagsasabi sa iyong utak, ayos lang tayo, may susunod na hakbang. Ang pakiramdam na may direksyon ay nagpapasara ng pag-iisip. Kung huwag mong gawing presyon ng pag-redirect, iwasan ang mga salitang tulad ng, kailangan kong ayusin ito, kailangan kong maging masaya, kailangan kong itigil ang pag-iisip. Nagdudulot lang ito ng tensyon. Tuwing banayad mong i-redirect, ipinapadala mo ang mensahe sa iyong utak na ikaw ang bahala. Nagbubuo ng kamalayan ang unang teknik, tinatanggal ng pangalawa ang emosyonal na kapangyarihan, nagbibigay ng direksyon ang ikatlo. Kung wala yung ikatlo, ikot-ikot lang ang isipan, kaya yun ang loop breaker. Hindi mo sinusubukang kontrolin ang bawat isip. Tinuturuan mo ang iyong isipan kung saan pupunta pagkatapos lumitaw ang isang isip. At ang huling teknik na ituturo ko ang pinaka-importante. Ito. Huwag tratuhin ang mga negatibong isip na parang emergency.
Ang gawin ng marami ay magpanik. Oh no, bakit ako nag-iisip ng ganito? Pinapalala ng pagkabahala ang pag-iisip. Sa halip gawin mo ito, tumugon ka ng may pagka-curious. Isipin mo, interesting. Ay, narito ulit ang isip. Walang paghuhusga, walang pagkabahala, walang reaksyon. Natututo ang iyong utak sa pamamagitan ng pag-uulit. Kung ang mga negatibong isip ay nagdudulot ng pagkapanik, lalo lang magtutuloy-tuloy ito. Kung ang mga negatibong isip ay tahimik, titigil ang utak. Ang pagkabahala ay nagsasabi sa iyong utak, ito ay hindi delikado. At kapag nakaramdam ng ligtas ang iyong utak, nawawala ang urgency ng mga isip. Narito ang buong sistema na iyong gagawin araw-araw. Tandaan ang isip, i-recognize ito, baguhin ang tono, banayad na i-redirect, manatiling tahimik at may pagka-curious. Iyon ang iyong habit loop. Simple, maaaring ulitin, nagbabago ng buhay. At ngayon ay alam mo na, sa susunod na lumitaw ang isang negatibong isip, cool lang, i-recognize, baguhin ang tono, i-redirect, at manatiling curious at hindi ka na maiipit sa low. Ikaw ay nasa kontrol na. At kung nakakuha ka ng aral sa video na ito pong muli si Kuya Teki. Paki-like lang po and subscribe.